Si John, itinuring na Pasan Cruz ng pamilya. Durog na durog buhay ko, inom, sigarilyo, hanggang nag-drugs pa ako. Si Alan, nasagip ng panalangin ng ina. Si Johnny, tinawag na baliw dahil sa shabu. Silang mga nabago ang buhay dahil may kapangyarihan ang bawat salita. Alamin kung bakit sa The 700 Club Asia susunod. Lumaki talaga ako sa isang Kristiyanong pamilya. Pero habang lumalaki ako, hindi ko talaga alam yung totoong ibig sabihin ng Kristyanismo sa buhay ko. Kasi alam ko lang, parang Christian ka. Okay, title yun na yun eh. Pag kunwari, after magsimba, kakain, lalabas ako, ninigarilyo ako, babalik ako ng church. Tapos yung mga ibang kasama ko sa church din, before, ganun, may mga iba, nakita mo, ay, church to pero you'll see. So, umiinom din. So, parang okay lang. So, ang tingin ko, okay lang siya na gawin. Kasi ngayon tatay ko, lagi nasa bar ko seaman Yung nga naghanap ako ng father figure sa ibang tao, lalo sa mga mas nakakatanda sa akin, lalo na sa fraternity na pinasukan ko. So, nakita ko sa kanila na, ay, okay to, mapoprotektahan ako ng mga to. May kaaway ako, may re-rest back na sa akin. Hanggang yung napamahal ako sa kanila. Durog na durog buhay ko, inom, sigarilyo, hanggang nag-drugs pa ako. Lagi ako nasasangkot sa rumble dito. Dahil kasi pag may mga dayo, mga ibang taong mga kabataan din, alam namin na bago mo ka, upakan namin yan. Yung pinakagrabe na nangyari sa akin noong panahon na yun, yung na-overdose ako sa illegal drugs. Siguro 1 week ako sa ospital. Tapos naalala ko nun, sabi nga ng doktor, na dilated na daw yung pupil ko. Kasi taas nung ginamit namin nun Bata pa ako nun. So, for 2-3 days, hirap ako huminga. Naghahabol ako ng hinga nun. Tapos, pray na lang din ako. Sabi ko, God, save mo lang ako. Save mo ako dito. Magsiserve ako sa'yo. By God's grace, nakalabas ako ng ospital. Okay na. Akala ng parents ko magiging okay na, pero hindi pa rin. Siyempre, napabarkada ka ulit. Nagsigarilyo ulit ako, inom na naman. So, dinala ako sa Iloilo. Pagdating sa Iloilo, siyempre yung mga naging kaibigan ko ulit doon, same pa rin. Second ko doon na dali ulit ako. Overdose na naman ako. Hindi hiyang yung katawan ko sa mga bisyo-bisyo. Sabi ni God, kinreate kita in my image, tapos ganyan ang gagawin mo sa katawan mo. Pag-uwi namin ng Manila, barkada pa rin. Dinala na naman ako sa Davao. Pagdating sa Davao, inom na naman. Doon, same. Hindi siya bumabalik. Hindi siya nawawala. Paulit-ulit siya. Nang time na yon, okay lang. Parang sa akin okay lang siya. Sabi ko, God, gracious ka naman. Papatawag mo naman ako. So yung time na yun, ganun yung isip ko. Pagbalik namin ng Manila, nagsabi niya talaga, sabi ko, magbabago na ako, Dad, magbabago na ako. Sabi ko, ayoko na ng ganitong life. Kasi gano'n naman ako dati, every time nagkakasala ako, lapit ako kay God, pipray ako, umiyak ako sa prayer ko. Pero nakakalungkot doon, after ilang months, pabalik na naman ako. Pero sabi ko nga, this time, God, sana dire-diretso na itong pag-obey ko sa'yo. Nagdesisyong magtungo ang pamilya ni John sa Amerika upang muling mag-umpisa ng buhay. Matapos ang 1 taon ay bumalik din sila ng Pilipinas. Dito nagsimulang pumasok si John sa mundo ng show business. Nagpa-audition nga sa Starstruck. Pumasok na ako. Dire-diretso na. Nagpipray ako kay God. Sabi ko, God, sana makuha ko to. Kung will mo na mapasok ako dito, gamitin mo ako dito. Pero nga, syempre yung blessing, ito nga yun Pag hindi buo yung heart mo, yung blessing na binibigay sa atin ni God pretty much turns into a curse. So, yung blessing niya, nagamit ko sa hindi magandang bagay. Syempre, yung purpose nung pagkita ko, pera, yun na nangyari nun. Hindi ako nag-iipon Ang ginagawa ko lang nun, wala naman bisyo, pero naman ako sa sugal. Kasi nagdi-drag race ako nun. So sa karera, pustahan, babae, doon naman umiikot sa mundo ko. Nagkaroon si John ng kasintahan na muntik ng pakasalan. Ngunit ang daming kompromisong nangyayari.
Tapos yung mga kaibigan ko noon, sabi sa akin na, oh bro, bago ka ikasal, gawin mo to, mga babae ka muna, para magsawa ka sa bahay, para pag kinasal na kayo, doon ka na nakatutok, sa kanya ka na lang. So ako naman, talaga, sige, gagawin ko yun. So nung ginawa ko yun, nalaman ng girlfriend ko. Kasi ang girlfriend ko sa ibang bansa siya nakatira. Sinabi ko sa kanya, nabi ko, ganito, ito yung ginawa ko, babae ako. Naghiwalay kami, hindi na siya umuwi ng Pilipinas. Tapos after nun, siyempre ilang months, iyak ako na iyak. Hanggang talagang wala ako sa sarili ko nun. Nag-text ako sa kaibigan. Dalawa yung tinext ko, dalawa. Hindi ko na kaya. Kasi may baril kasi ako dati. Tinutok ko yung baril sa bibig ko. Biglang tumawag si Aljur bigla. Pagtawag niya, umiyak na ako. Iyak na ako ng iyak hanggang nakatulog ako sa kakaiyak ko. Tapos sabi niya sa akin, oh bro, wala kang gagawin. Pupunta kami dyan. So, yun yung nangyari. So, okay, naging okay ako for ilang months. Tapos, after nga nun, pumasok naman ako sa isang relasyon. Hanggang muntik na naman kami ikasal. Nagpaplano na kami magpakasal. Kaso nga lang, hindi parehas yung paniniwala. Sabi ko sa kanya, God, tumatanda na ako. Sabi ko, parang wala akong direksyon ngayon. Sabi ko, kung mag-raise ako ng family ko din, balang araw, kung ako mismo, hindi ko malid yung sarili ko, paano ko malilid yung ibang tao? Sabi ko, God, save mo ako, rescue mo ako. Tapos after ilang months, linggo lang ata, buwan, nagkita kami ulit ng dati kong best friend naman, na kabrad ko din. Excited ako, uy, tol, kakamayan ko. Tapos, ayaw niyang kumamay, hinandshake niya ako. Parang normal ako, ganun. Gulat ako. So, sabi niya sa akin, nung unang tanong niya, bro, kamusta na yung spiritual life mo? Gulat ako. Sabi ko, sa loob-loob ko, Kristiyano ako matagal na, sabihan mo ako ng ganyan. Tapos hanggang sabi niya, bro, sige una na ako, pero pag-pray kita. Pero after nito, baka maisipan mo lang umattend sa amin. May small group kami, may big group kami. Okay. Sabi ko, edi yun eh. Pero after nun, nakagawa pa ako ng isang kasalanan. Tapos, tawag na ako sa kanya. Sabi ko, bro, atin na ako sa inyo. Sabi ko, God, save mo na ako. Naging proseso ang unti-unting pagbabago ng Diyos sa buhay ni John. Hindi naging madali ang paglakad niya sa kanyang pananampalataya. Ngunit dahil sa pagsuko ni John ng kanyang buhay kay Jesus, nararanasan niya ang buhay na ganap at puno ng kagalakan. Life verse ko, yung Jeremiah 29:11, diba sabi doon? God's plan, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Diba? Maganda yung plano, good plan. Plans to prosper you, not to harm you. Siyempre, isipin natin, maganda nga yung plano ni God. Pero ang tanong, garantisado ba ito? Yes, garantisado to because ano sabi sa word? Plans to give you hope in the future. Yun na-impress ni God dito sa heart ko. John, na-try mo na yung plano mo for ilang years. Ikaw yung naging Lord sa life mo. This time naman, try mo naman yung plano ko. Ikumpara mo yung plano mo sa plano ko. Tingnan natin yung pagkakaiba. And napapasalamat din ako kay God na si God unmoving. So ang ginawa ni God, inalign ni God yung heart ko sa Kanya. So ngayon, titingin ako sa life ko and kukumpara ko yung buhay ko before. Sabi ko, God, thank you. Buti na lang. Thank you, God. Nag-obey ako sa'yo. Binigay mo to sa akin, God. It's all about you. It's all about the grace of God. Kasi kung ikaw ang sikat sa life mo, sasabihin ng mga tao sa paligid mo, bro, ang galing mo. Paano mo nagawa yan? Kasi ngayon, sa life ko, ang gusto ko, si God ang sikat sa life ko. Siguro, while watching the story of John, you too can relate to what's going on in your life. But you know, right now, you can align to God's plan. And you can find the highest purpose of God in your life. Di ba sabi nga ni John, ang favorite verse niya yung Jeremiah 29. Sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. The Lord knows the plans He has for you already. Kailangan po we align with God's plan. You need to align with God's plan for your life. And it all begins with a simple prayer. A prayer of surrendering your life to Jesus Christ. Ang pag-surrender, we say to Him, Lord, Ikaw na
ang in charge sa buhay ko. Lord, ikaw na ang masusunod. You lead me, you guide me. Yun ang ibig sabihin nun. So if you're watching right this moment and you know that things are not right in your life and you know you need God, you need His direction, pray this prayer with me. It's the beginning of a new life that the Lord is so wanting to give to you. Kailangan po manggagaling sa puso nyo itong panalangin. Let's pray. Just say, My Heavenly Father, in the name of Jesus, I stand before you right now. I am so lost. I'm so confused. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. But Lord, just like John, I want to surrender everything to you, Lord. I confess that I've been doing my own thing all these years, and it has brought me trouble and more confusion. Pero ngayon, Lord, I repent of all the things that I have done, all the sins that I have committed. Lord, please forgive me. Cleanse me, O Lord. I want a new life. And right this moment, Lord, I invite you, Jesus, into my life. Come into my life. Be my Lord. Jesus, come into my life. Be my Savior. Starting right now, Lord, I turn over everything to you. Lead me, guide me, strengthen me, Lord. Speak to my life. Show me the way. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kapatid, if you just prayed with me right now that prayer, please call us so we too can pray for you and give you encouragement from God's Word. And God's Word will help you grow in your faith. We have people who are standing by 24 hours a day, 7 days a week. Our hotline is 737-0700. You can also text us in Smart 0949-888-8001, sa Globe 0917-406-5001, at sa number 0925-300-3000. We'll be right back. Sa ating kwento ngayong gabi, sino ang starstruck Avenger ang nabago ang buhay mula nang makakilala sa Diyos? Is it A, Jan, B, Alger, C, Paulo, o D, Prince? Kung ikaw ang unang 5 texter na makapagbibigay ng tamang sagot, mapapasa inyo na ng libre ang librong ito. Kaya, text na. Galing ako dito, tapos yung truck naman andun. Kasi mabilis nga yung takbo ko, paintas-ikes na. Bumisina na yung truck, nakita ko liwanag na lahat. Pahiga na ako noon. Biglang merong fear sa puso ko. Tapos ang nakikita ko sa vision ko ay yung aking anak na lalaki. Usually, yun ang experience ko sa kanya na wala siya sa bahay paggabi. Kaya nakabahan ako, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung saan yung anak ko ngayon, kung ano mang ginagawa niya. Lord, pinag-pray ko ang protection ng anak ko at ipadala niyo po yung mga anghel mo na magbantay sa kanya. Hindi ko na malayan, natulugan ko na yung pag-pray. Hinaya ako ng barkada ko kasi birthday niya eh. Tapos nandun kami sa bahay nila, nakain, chika, tapos medyo may inuman. Hello? Ano pare? Kailangan mo auto ko bukas? Kasi, papera ko sa'yo. Gusto mo, daling ko na lang dyan mamaya sa Toril. Sige. Kita tayo mamaya. Seatbelt ka. Uy, bilis yata parang takbo mo ah. Dahan-dahan na lang. Huwag mo tutulugan ah. Galing ako dito, tapos yung truck naman andun. Kasi mabilis nga yung takbo ko, paintas-ikes na. Bumisina na yung truck, nakita ko liwanag na lahat.
Mami, gising! Si Ani, na-aksidente daw. Na-aksidente, may tumawag sa Sirawan to rin. Ang pinapunta ko doon sa area, yung aking anak na si Adele at kanyang asawa. At ako'y magpapaiwan dito sa bahay. Just yun ang instruction sa akin ng Panginoon na mag-stay put ako to intercede. Unang word na lumabas sa bibig ko, sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa kakulangan ko bilang ina sa aking mga anak. May nagsasabi sa akin na huwag kang umiyak, fight the good fight of faith. Kinuha ko yung Bible at itinaas ko yung Bible at kiniklaim ko yung salita ng Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi mo, si Jesus pumunta dito sa lupa para bigyan kami ng buhay at buhay na matiwasay. Promise ni Lord sa amin na in times of trouble, He will rescue us and we will give Him the glory. So lahat ng mga salita ng Panginoon, yun ang pinipray ko. So I am praying in the Spirit. I am praying purely the Word of God. Ikot ko yung manubela para at least hindi talaga fatal yung ano namin. Pag dito lang sa side ko ang protektahan ko yung barkada ko instead sa akin. And kaya ang yung impact, papunta sa akin yung impact. Ayos na lang. Okay na ba kayo? Okay na lang kayo sa ospital. Tulungan nyo kami! Tulungan nyo kami! Hey, try natin ilahin. Ito na! Ano ba? Ano, kaya na? Ito, naipit! Bali yung posisyon ng paa ko eh. Pag ganun. Ito yung medyo nataas, ito yung nasa baba. Pag hila nila dito, ito naman yung dalawa yung sasakit. Didiin tong dalawang parang baka dito. Didiin. Ito, pag sa right side na naman yung hihilain nila, ito naman yung didiin dito. So hindi talaga basta-basta mahila nila doon. After 3 hours, tumawag yung anak ko. Sabi niya, Mami, hindi pa natanggal si Aling sa loob ng sasakyan kasi 10-wheeler yung kalaban niya. Total wreck yung sasakyan eh. Yung nabaon siya doon sa loob. Sabi ng Holy Spirit sa akin, i-pray mo. Sabi ko sa anak ko, ilagay mo yung cellular sa tainga niya, kaya pray ko siya. Pag hello ko sa kanya, first word na lumabas sa bibig ng anak ko, sabi niya, Mami, patawarin mo ako. Ang gusto ko parati ang nasusunod. Sabi ko sa kanya, pinatawad na kita, let's pray. Sabi ko, in Jesus' name. Yung sinabi na ng mom ko na in Jesus' name, biglang tatanggal na itong side na pa ako. Tapos naputol yung linya. Tinawagan ko yung sister, ilagay mo sa kabilang tenga yung cellular. In Jesus' name. Pag sabi na in Jesus' name, sumunod naman yung right side ko naman natanggal. Narinig ko talaga sa anak ko yung babae. Sabi niya, Mami, power talaga si Lord. Sinabi mong in Jesus' name, lumabas yung kanyang paa. So, miracle talaga. Binigyan pa talaga ako ng isang kakataon ng Panginoong Diyos. Sabi ni Lord sa akin, continue praying. Pag may relasyon ka pala ng Panginoon, may anak ka ng Panginoon, mayroon kang authority to claim His promises. Sabi ko, Lord, by your stripes, my son is healed. From the crown of your head to the sole of your feet, you are healed in Jesus' name. I declare upon you, hindi ka ma-hospitalize. None of your bones shall be broken. Kasi sabi ng Panginoon sa Psalms, none of your bones shall be broken. So, ini-remind yun ng Holy Spirit sa akin. Dila ako sa ospital, isang miracle na naman kasi biruin mo, sabi ng doktor, walang balian, walang mga ano yan, pasalang yan siya, sugat lang konti. Pa-x-ray kami, yun na nga, milagro din. Kasi wala talaga ni isang baling buto, wala talaga kahit na blood clot, wala talaga. Praise the Lord talaga, lumabas yung anak ko, safe and sound. Yung ano lang dito, yung maliit lang na sugat. So doon ko na-prove na there is power in prayer, there is power in intercession, na bilang ina na hindi natin control ang ating mga anak, prayer lang pala ang katapat. Prayer lang talaga ang kailangan natin para kahit saan sila, ang protection ng Panginoon ay talagang sumasama sa kanila. Sa tindi ng pagkawasak ng sasakyan, tila hindi na ito mapapakinabangan.
Sabi ko, Lord, pangit yan sa paningin ko. Kung i-junk ko yan, pangit, makita pa rin, ma-recall pa rin yung pangyayari na yon. Sabi ko, Lord, gawain mo ngayon siyang blessing sa akin because you are able to change trials into blessing. Magpadala ka ng buyer, alam ko, to you, nothing is impossible. Kinabukasan nagpadala nga si Lord. At sa tulong din ng panalangin, nalagpasan ni Elaine ang trauma ng aksidente. Ngayon, baonan niya ang panalangin at pag-iingat sa kanyang pagmamaneho. Pinalitan din ng Panginoon ang nasirang kotse ng bago at mas malaking sasakyan. Powerful God talaga siya. Totoo talaga yung sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything and it shall be done unto you. Praise the Lord. There's a saying, when we work. But when we pray, God works. Heaven moves in our behalf when we pray according to God's will in the name of His Son, Jesus Christ. All things are possible when we call on the name that is above every name. Here's another miracle story of an addict who discovered a better high than drugs. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang makulit? Ha? Ba't ang kulit-kulit mo? Yung panganay ko, binibitin ko, hinahagis ko sa kama. Hindi pumasok sa isipan ni Johnny na ang ginagawa niyang pananakit sa anak ay ang minsang kinasuklamang gawain ng ama sa kanya. Bata pa lang ako, nakaranas ako ng pananakit mula sa aking father. Pag nagkamali ako, nagkakaroon ng yung pagdidisiplina. Minsan, dinalagay ako sa loob ng drum. Ito ang nagtulak kay Johnny, hanapin ang pagtanggap sa labas ng kanilang bahay. Nan-join ako sa isang fraternity. Doon nagsimula yung inintroduce sa akin yung hazing, violence, hanggang nagsimula na sa sigarilyo. At yung sigarilyo, kalaunan, nagkaroon ng simula ng pagmamariwana. Para maging manhid, ayaw ko tandaan yung mga nakaraan ko po. At that time, tagang lumalim na ako. Halos minsan naglalakad ako sa kalye, nakahubad-hubad na ako. Yung behavior ni Johnny, no, is what we call psychotic behavior. Psychotic comes from the word psychosis, which means wala siya sa realidad. So for instance, yung paghubad niya, that shows that he's not in touch with reality. Sex ang sagot upang mawala ang tama ni Johnny sa droga. Sa paglaon, bukod sa paggamit, ay natutunan na rin niyang magtulak ng droga. Nagtatrabaho ako ng legal, pero meron din ako pong illegal. Kilala ko yun ah. Drug din ah. Buong pamilya ko galit sa akin. Ninanakawan ko. Ganun po kawalang hiya po ko. Nagkaroon man ng sariling asawa at mga anak, ang pagwasak ni Johnny ng kanyang buhay ay nagresulta sa pagkawatak-watak ng kanyang pamilya. Sometimes, ang tingin ko sa anak ko ay parang mga tiyanak, kaya minsan sinasakal ko. Yung nakikita naman niya na anak niya as a tiyanak, that is what we call an illusion. He took shabu and then it imbalanced the dopamine which was in his brain. Tuloy, nagka-psychosis siya or psychotic behaviors. Masakit. Na sabi ko nga, every time he hit my children, especially my eldest, ay nasasaktan ako bilang ina. Noong mga panahong yon, ang aking asawa laging kumukontra siya sa lahat ng gugustuhin ko. At hanggang hindi na ako makontrol ng aking pamilya, dumating na sa munti ko na mapatay ang aking asawa. Napapagod din po ko. Ang gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Dahil dito, nagdesisyon na ang kanyang pamilyang tulungan siya sa kanyang kondisyon. Nagdesisyon ng aking mga magulang, nakipag-usap sa isang agency ng gobyerno at dinampot po ko. Dinala po ako sa isang therapeutic community sa Batangas. For 2 years, wala akong naging ibang kalaban kundi ang aking sarili. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa aking pamilya, sa aking asawa, lalo na nung sinabi sa akin na nagdesisyon ng aking asawa na iwanan na ako. Nakaranas po ako ng parang nakabartolina po ako. Hirap po physical, spiritual, mentally, dito ko po naranasan po. Doon po ako tumawag sa ating Diyos.
At sabi ko sa kanya, kung tunay kang buhay at tunay kang Diyos, ay magpakilala ka. Matapos nito, inilipat si Johnny sa isang Christian Rehabilitation Center. Nung unang araw ko po sa Penwell, binigyan ako ng Biblia. Dito po, sinubukan kong basahin. Isa lang pong merong highlight sa Galatia 2, versikulo 20. For I have been crucified with Christ, I no longer live, but Christ lives in me. The life that I live in the flesh, I live by faith to the Son of God who loves me and give Himself for me. Doon po, nagkaroon po ng pag-uunawa ang aking isipan at ang aking puso. Nang puntong iyon, isinuko na ni Johnny ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus. Di naglaon, muling pinagbuklod ng Diyos ang kanyang pamilya. On the 7th day po na nandun ako sa Penwell, nagulat po ako. May narinig ako isang tinig. Ito po yung tinig ng aking anak. At sinisigaw, Papa, Papa. Doon ko nakita kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay ko. Hanggang dumating ang aking asawa. At sabi ko sa Panginoon, itong araw nito, Lord, I will serve you. Di pa rin kami perfect. Work in progress pa rin kami. Pero ang nakakatawa doon is meron na kaming God sa center ng relationship namin. More time with the kids, especially yung pag-share ng Bible. Naging maayos na rin maging ang relasyon niya sa iba pang kapamilya. Tinupad ni Johnny ang binitawang pangako sa Panginoon. Sa paglabas niya sa rehabilitation center, iginugol niya ang kanyang panahon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kulungan. Sa kasalukuyan, ay isa siya sa mga facilitators ng Simula ng Pag-asa na isang programa ng gobyerno sa pakikipagtulungan sa simbahan upang alalayan sa pagbabago ang maraming Pilipinong sumuko sa droga. Sa lahat po ng surrenderies po, ang tunay na pagbabago po ay nasa Panginoong Hesus lamang. Because I was saved by the Lord, so I must serve the Lord. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Ang mga batang edad 4 hanggang 14, sila ay pinakabukas sa magandang balita. Heto na ang panahon upang ihanda ang mga kabataan sa pagyakap sa magandang plano ng Diyos. Join the 414 Window Pilipinas. Nurture the Future. April 7, 2017, 9:30 to 3 p.m. at Victory Pioneer at Robinson's Mall, EDSA. For more details, get in touch with these numbers. Mag-ingat po tayo sa mga lumalabas sa bibig natin. Our words can build up or destroy, especially when we speak them to our children. Let's choose to speak a blessing, an encouragement, a comfort. You speak destiny. You speak words of love. Let's memorize and declare God's word in the Bible. They have power to change lives positively. And this is what the book of Proverbs tells us. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Proverbs 18:21. I declare you are blessed, beloved of God Most High, destined for an abundant life on earth and eternal joys in heaven. And God's favor, His mighty favor, prosper you more and more every single day in every single way in your life. In Jesus' name, amen and amen. Dahil sa malagim na pagpatay sa ama, galit ang kimkim sa dibdib na humantong sa maling landas ng buhay. Matinik ang landas sa buhay na tinatahak dahil sa malabasurang pagtrato ng ama. Sa paghahanap ng pagmamahal na hindi nadama sa kanyang mga magulang, humantong si Marichel sa maling landas ng buhay. Ang kanilang kwento at ang mahalagang regalo sa ating Big Monday giveaway dito lang sa The 700 Club Asia.